Ayan, isang magandang araw muli sa atin mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong reaksyon ng video. Patungkol nga po ito sa isang video na noong panahon na namumuno pa si General Bantag sa Biocor. Mga kababayan, itong video na to ay worth to share po rin ito. Kung kamukha kahapon na nakiusap ako na pakishare, ngayon malamang kukusain nyo po or magkukusa rin po kayo na mag-share nito sapagkat marami po ang magandang po pwedeng ipakita dito sa video na ito. So bago yan mga kababayan, mga kasulit, no? Sa ngayon pa lang nakabisita sa ating channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all, paki-like na rin at yun nga, paki-share ng video na ito. Pero bago yan, papasukin muna natin ang maigsi nating intro. So, ayun nga mga kababayan, yung raffle for ACOS na yan ay sa dulo na po ng video natin ipopromote at ipapaliwanag po natin sa inyo kung paano po kayo makakuha or makabili ng ticket na yan. Okay? Sige po. Pasok na po tayo sa ating topic mga kababayan, mga kasulit, no? Sa araw na ito. Ngayon mga kababayan, no, kamukha kahapon, mayroon po akong pakiusap sa inyo na pakishare ng video dahil kailangan po yun. Maraming makapanood. Patungkol nga po ito doon sa video na talagang mukha ng suspect na nakuhanan sa CCTV, di umano ay mukhang kahawig ito ni Aguho at si Aguho mukhang hindi ngayon natatagpuan at nakikita, no? Hindi natin alam kung nasaan po yun. So maganda po kahapon ay salamat po sa inyo, marami po ang tumugon at nanood po doon at sana po marami rin po ang mag-share sa inyo sa mga Facebook, no? Para samahan ninyo kami na manawagan tayo na dapat ilabas po yun si Aguho para makita po natin at maisama din siya sa dapat imbestigahan dyan dahil ayon nga po sa ating pinakitang video kahapon ay humahawig po siya dyan. Okay, but ngayon mga kababayan, iba po ang ating topic dito. Marahil mga kababayan, mga kasulid ay nagtataka kayo, no, kung bakit itong si DG Bantag ay mukhang pinag-iinitan nila, no, mga kababayan. Pero bago pa pala ito mangyari na pinag-iinitan nila, ano ba ang klase ng pamamahala ng isang General Bantag sa Biocor? Ito ba ay hindi maganda sa paningin ng karamihan? Si DG Bantag ba ay walang plano para sa lahat? Walang plano para sa ating bansa na mapaganda ang ating imahe patungkol nga po dito sa Biocor, no? At ayon nga po dito mga kababayan sa video na atin mapapanood ngayon, dito po malalaman po natin ang kasagutan ng ating mga katanungan. Ito po si DG Bantag sa panahon ng kanyang panunungkulan. Tayo po ay sama-samang mag-react sa videong ito. Panoorin po natin mga kababayan. Sa bayan. Sa kasalukuyan, nakaupo bilang ika-42 Director General si Yusek Gerald Kitalig Bantag mula September 2019 hanggang sa mga panahong ito. Gusto ko siya. O dito ka sa talagang may experience sa BJMP. Diba? Mismo si ex-President Duterte ay first choice niya ito si General Bantag. Tuloy natin. Nagiging subject siya ng complaint kasi masyado siyang maigpit sa pamamalakad, no, ng mga jail facilities namin.
Datapwat siya ay kinilala na mahigpit sa pamamalakad ng jail facilities, siya ay mapag-aruga at mapagmalasakit sa kaniyang nasasakupan. Siya ay mapag-aruga at mapagmalasakit. Bagaman mahigpit, kinakailangan po yan mga kababayan na mahigpit. Kasi nga, mga nakakulong po ito, mga kriminal po ito, mga nandito. So dapat lang po talaga yung mahigpit. Pero pa'y magmamalasakit, di ba? Mapag-aralan ang sangkatutak, sangtambak ng mga senior citizen dito na gustong-gustong palayain na ang ating mahal na Pangulo. It comes from the leadership. Pag may determined leadership, kakaskade down yun. Hindi natakot ang isang personnel na gumawa ng tama. Kasi alam niya na babakapan siya ng kanyang leader. At yun ay nagawa sa leadership ni Yusek Gerald Bantag. Ang ilan sa mga programa ng pagbabago para sa PDL ay Wellness and Social Services. Ayan po ito na po yung mga ilan sa mga pagbabago sa PDL. Wellness services na kagad, una na kagad na sinabi ni DG Bantag. Ipagpatuloy natin. Livelihood skills development at personality development. NDP Hospital has programs for prevention like vaccination, particularly for COVID. And as a matter of fact, the NDP Hospital has been coordinating closely with the local city health office for the vaccination of our PDLs. There are also programs for tuberculosis, diabetes, and hypertension, asthma. This is in coordination with the Department of Health. Tumutulong din ang Bucor sa pamamagitan ng Work and Livelihood Program to prepare our PDL na magkaroon ng dagdag kaalaman sa paghahanap buhay. Alam nyo din ba na dito sa Bucor ay tinutulungan natin ang ating mga PDL na makapagtapos ng kanilang pag-aaral sa tulong ng iba't ibang... Teka. Alam nyo ba na dito sa Bucor, tinutulungan ang mga PDL para makapagtapos sa pag-aaral? Wow naman, palakpakan tayo dyan. Stakeholders and other government and non-government agencies. Ang External Affairs Section or EAS ay may pre-release program para sa mga soon-to-be-released PDL. Kalakip nito ang tinatawag na one-year reintegration program. Una na lang dito ang initial interview, registration and orientation, medical, physical and psychological diagnostics, social assessment, counseling, personality development, employment skills building, exit interview, and culminating program. Matapos ang isinagawang culminating program para sa ating mga bagong layang PDL, ay sinisigurado po ng Bureau of Corrections na makakauwi sila sa kani-kanilang pamilya sa iba't ibang panig ng bansa. Baon ang referral letter na ginawa ng isang social worker mula sa EAS na ibibigay naman sa local government unit, government and non-government agencies upang maging tulay para magkaroon sila ng trabaho at hanap buhay. Ang pagkakaunawa ko rin kasi sa sinasabing kalayaan ay ang kalayaang paggawa nga ng alam mong mabuti, established rules of conduct. Ang ating minimum, medium at maximum security compounds ay pinalalakad ng ating mga masisipag na kasamahan. Gayon din ang iba't ibang kolonya sa Pilipinas. Lahat ng services ng Bureau of Corrections ay hindi lamang sa National Headquarters, pati na rin sa 7 prison and penal farms. Ito ay ang Correctional Institution for Women, Sablayan Prison and Penal Farm, Luwahig Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison, Davao Prison and Penal Farm, at San Ramon Prison and Penal Farm. Ever since kasi na dumating ang team namin dito, wala kaming ibang inisip kundi professionalize. Siyempre gusto rin namin at par ang Bucor sa mga line bureaus ng DILG. Kasama na yung pagre-recruit namin ng mga bagong mga, kung tawagin, lateral entry
o mga officers. Hindi lang yan. May plano pa nga na gumawa kami ng sarili ng academy. At yun ay sa tulong ng Philippine Public Safety College. Under naman ng DILG yan. Nagkaroon na kami ng Officer Senior Executive Course. Marami nang nag-undergo ng ganong course, natapos naman. Marami tayong programs katulad ng mga schooling, katulad ng mga partnerships with other government agencies and institutions and other higher educational institutions. Marami tayong courses na ibinibigay sa ating mga personnel. Kailangan kasi nating ilipat ang Bilibid Prison, yung maximum, medium at minimum sa ibang lugar na. Ay dahil nga marami nakabaon dyan ng mga armories. Nandyan lahat ang klase ng mga nakakamatay ng tao. Kailangan nating ilipat yan. Universal standard of a pre. Sila. Para mas mabigyang linaw ang karamihan, narito ang mga katanungan sa ating official Facebook page. Tanong ng isang follower natin, paano nga ba ang proseso ng pagdalaw? Paano po ba ako makakadalaw? Meron naman tayong tinatawag na Inmates Visitation and Services Unit o IVSU na nakakatulong upang maibsan ang kalungkutan ng pamilya ng ating mga PDL. Ang IVSU ay may ilang proseso sa pagdalaw. Ang listing and verification, pag-inspeksyon at pagtimbang sa mga pagkain, body frisking, at ang panghuli ay ang pag-surrender ng identification card. Meron din tayong natanggap na katanungan kung paano din ang proseso ng pagpapalaya. Ang Inmate Documents and Processing Division or IDPD ang siyang nagpoproseso ng mga karpeta ng isang PDL na posible ng makalaya, tulad ng Maximum Expiration of Sentence, Good Conduct Time Allowance o GCTA, acquittal, parole, probation, recognizance, bail ban at Department Order 953. Samantala, magkakaroon naman ang Management Screening and Evaluation Committee Marathon or MSEC kada buwan. Ang MSEC members ang siyang nag-evaluate, nag-examine at nagsasagawa ng screening process ng mga qualified persons deprived of liberty upang mapabilis ang computation ng credit for preventive imprisonment or CPI at ng GCTA habang tinatapos nila ang kanilang sentensya sa ilalim ng naamyendahang Implementing Rules and Regulations or IRR ng Republic Act 10592. Kung walang correction, walang hustisya. Kasama ang Bureau of Corrections sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Department of Justice. Mahaba ang landas tungo sa hustisya. Minsan madali ang biyahe, madalas ay puno ng pagsubok.
Pero sa sipag at pagkakaisa ng DOJ sa liderato ng ating mahal na kalihim, unti-unting nakikita ang reforma. Tingnan nyo yun, mahal na kalihim. Napakaganda pa ng mga pronouncement dito ni DG Bantag that time. Unti-unting natatamasa ang pagbabago. Ilang buwan pa lamang ang ating kalihim, nakuha na ang tiwala ng bayan. Lumakas ang loob ng bayan at sinabing, oo, may pag-asa ang hustisya. Ang anibersaryong ito ay saksi na ang DOJ ay matatag, matibay at maaasahan. We at the Bureau of Corrections stand in solidarity with the Department of Justice. We at the Bucor celebrate DOJ's long and great history. We at the Bucor are one with the DOJ in the fight for justice. Mabuhay DOJ at maraming salamat. Grabe, no? Kita nyo naman mga kababayan, mga kasulit, yung pronouncement ni General Bantag before pala ito mangyari na nagkaroon sila ng mga accusations sa laban dito kay General Bantag, no? Puring-puri pala ni Bantag itong si DOJ Secretary Boying Remulla, mga kababayan, mga kasulit. Nakita nyo naman, no? Kung paano po ang nangyari dito sa pamumuno ni General Bantag. Napakaganda pala ng panunungkulan na pinakita dito ni General Bantag at talagang gagawing magiging world class na nga po at maaalis na po tayo sa pinaka-worst, no, na kulungan sa buong mundo. At may mga projects silang mga nakalaan dito. Napakaganda po sana mga kababayan kung nagtuloy-tuloy ito, no. Nasira lang po dito dahil nga sa nagkaroon po inakusahan nga po itong si DG Bantag di umano pagpatay dito kay Percy Lapid. So ayan po mga kababayan, natunghayan po natin lahat ang isang napakaganda po worth to share po ito mga kababayan. Kayo na po ang bahalang mag-share para makita nyo naman ang other side ng ating DG Bantag. Before pala mangyari itong mga maanghang na mga patot sa dahan ay puring-puri pala niya si DOJ Secretary Remulla that time. Sapagkat dapat lang naman kasi kanya itong boss mga kababayan, mga kasulit. Normal po yan. Kahit naman po sino, kung tayo po ay nagtatrabaho, mayroon po tayo mga boss, normal lang po na igalang, irespeto at pinupuri po natin para kahit papano ay good shot din po tayo. Ayan po mga kababayan, sana'y natunghayan nagustuhan ninyo ang ating ginawang presentation ngayon dito sa pangyayari na bago pa man si General Bantag matanggal or masuspindi ng Bucor. So dako na po tayo rito mga kababayan sa raffle for ACOS mga kababayan. Ito po ay ang raffle ticket mga kababayan na ipinopromote po natin. Disclaimer lang po mga kababayan ay wala po akong bayad dito. Ito po ay kusa ko lang po na pagtulong sa Ilaban Lawyers mga kababayan para naman kahit papano makabahagi ako kahit malang maliit na bagay sa pamamagitan ng pag-promote nitong mga proyekto. Bakit kanyo mga kababayan? Worth to share, to promote sapagkat ito po ay malaking makakatulong una sa kay General Bantag, sa Ilaban Lawyers at sa mga beneficiary pa nilang iba. Ang halaga po nito mga kababayan ay halagang 2,000 per ticket at dito nyo po ito mabibili sa GCash number na to. Ito po, dito po kayo mag-send sa GCash number at ito po yung pangalan niya, Virginia Mangawit. At kung bangko naman po, dito naman po kayo sa BDO account. May piso at saka may dollar account. Ngayon mga kababayan, ang bula po nito ay sa April 8, 2023, Ibaloy Park. Ito po ay kasabay ng birthday po ni General Bantag. So kita-kita po tayo roon mga kababayan ha. Ngayon, pag nakabayad na po kayo mga kababayan, ang gawin nyo po, paki-screenshot nyo po ang inyong payment. Kontakin nyo po itong number sa GCash na to at doon po kayo mag-usap. Ibigay nyo po ang inyong pangalan, pati yung screenshot para po ilagay po sa ticket ang inyong pangalan para kung example kayo po ang manalo ay pangalan po ninyo ang nakasulat. Ayan po, maliwanag po mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Naway sana po nakapulutan po ninyo ito ng mabuting aral itong ating napanood ngayon. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share sa videong ito. Ito po muli si BMR Channel, ang laging nagsasabi sa inyo, Pilipinas, God first, at
DG Bantag, matago-tago ka. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po.